Binusisi sa budget deliberation ng Senado ngayong araw ang panukalang pondo ng Commission on Elections para sa susunod na taon. Natalakay din sa pagdinig ang kontrata ng COMELEC sa Miru, maging ang pagkakahiwalay ng Sulu sa BARM. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Hindi nakalusot sa pagbusisi sa Senado ang panukalang budget ng Commission on Elections para sa fiscal year 2025. Sa pagdinig ng Committee on Finance ngayong araw, hinimay ng mga senador ang budget ng COMELEC na nakalaan sa super elections sa susunod na taon, ang national at local elections, barangay at SK elections at kasama na rin ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Isa sa binusisi ang kontrata ng COMELEC sa Miru Systems Company Limited na nanalong provider ng automated counting machines sa halalan. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, may warranty ang mga makina ng Smartmatic at ito na lang sana ang gamitin sa susunod na eleksyon. Ipinaliwanag naman ng COMELEC na dumaan sa technical test ang mga makina ng Miru na gagamitin sa halalan sa tulong ng Citizens Arm na partner ng komisyon sa eleksyon. Hindi na rin umano magagamit sa halalan ang mga lumang makina ng Smartmatic. Nasaan na po yung Smartmatic VCMs ngayon? Nandun pa ba sa nakastore sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa? Are we absolutely sure that all of the 97,000 VCMs no longer work? And would it be possible to schedule an inspection? Nasa Santa Rosa warehouse. Okay. We brought twice the media for them to inspect the vote counting machines. Naka-boxes pa po lahat ito. And then, but the COMELEC NBank declared these machines as unusable in 2023. Isa rin naman sa tinalakay ng mga senador ay hinggil sa pagkakahiwalay ng Sulu sa BARM base sa desisyon ng Korte Suprema. Ang tanong ng mga senador, maaapektuhan ba nito ang eleksyon sa BARM? Sagot ng COMELEC, tuloy pa rin ang unang parliamentary election sa 2025. Ipinaliwanag din nila na ang apektado lang ang magiging parliament members. Humirit rin ang COMELEC sa Senado na sana ay maibalik ang kanilang budget na 49.7 billion na kinaltasan ng 14 billion. Kaya naman ang inungkat ni Senator Amy Marcos na siyang chairperson sa pagdinig, nasa na ang 12 billion na nadagdag sa budget ng COMELEC noong 2024 noong nakaraang bicameral conference meeting. Ang 12 billion na yan, di ba? Kaya nga, kasi naman problema tayo maghanap ng mga pera para nga sa eleksyon dahil ang susunod na taon ay super election year. Naghahagilap tayo ng pambayad sa iba't ibang magtatrabaho. May madadali pa sa panganib at nakaka-nervyos rin nga itong sa BARM. Abay, may pera naman kayo na 12 billion. Yun lang kinaklaro ko. Agad namang sumagot ang COMELEC, bagamat hindi pa nila nagagastos ng buo ang pondong ito, pero nakalatag na kung saan nila ito gagamitin. Kahit naman marami ang naging tanong sa COMELEC, nakalusot pa rin sila sa komite sa Senado at inaasahang kasama na ito sa isasalang sa plenaryo sa susunod na linggo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.